Clara in Taiwan, factory worker dito sa bansang Taiwan. Realidad bilang isang OFW. Pinakamasaya sa lahat ay yung sahod day. Very late upload na nga pala to. Yung sinahod ko dyan nung nakaraan ay wala na talaga. Budget de peligro na tayo. Pasensya na sa aking voice over. Dahil nga may kasama tayo sa room at tayo'y pabulong lang. OFW lang makaka-relate na kapag kasahod mo ay padala agad sa Pilipinas, ay hindi pa umiinit ang sinahod mo sa iyong mga kamay, ay diretso padala na. Hindi nga pala kaya ng machine ang aking wini-withdraw. Charis. Ewan ko, dito yan sa Family Mart. Pero sa 7-Eleven naman, 50,000 yung limit. Ewan ko ba, nung nasa Pinas ako, wala akong problema. 1 year akong walang trabaho at wala akong pinoproblema. Ay nako, nung lumaki yung sahod ko, nagka-problema ako. Dahil hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin. Ay sus, kinulang pa nga. Pag lumaki pala ang sahod ay mas malaki ang iyong gastos. Dahil nagbabayad pa tayo ng utang natin na ginamit ko dito para makapuntang Taiwan. Kaya wala pa talaga tayong maipon. Tiis-tiis lamang at tayo makakaahon din. At eto nga, pagkatapos ko mag-withdraw ay diretso padala na sa 7-Eleven. Parang tagakuha na lang ako ng sahod tapos padala agad. Pero okay lang at masaya ang aking puso na at least at 25 years ko ay makakatulong na ako sa kanila. At sila din naman ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Konting tiis na lang at makakaluwag din tayo. Pagkatapos magpadala, 1 buwan pagtitipid na naman. Wala pang 1 minuto ata. Nahawa ko yung withdraw ko ay wala na. Budget ng 1 buwan na nga lang pala talaga ang natitira. Kaya sa mga umuutang ngayon, wag muna ngayon. Pwede next time na. At ayun lang. At eto na nga lang ang natira sa sukli. O diba, ang dami kanina. Bye-bye!